Yung mga chikiting ko, gustong-gusto nila yung ginataang gulay na sinasawgan ng alimasag, hipon o di kaya pritong tilapia. Pero ngayon, hindi yung mga chikiting ko yung nag-request nitong ulam namin, kundi si Isdi. Gusto niya raw ng ginataang tilapia pagkatapos lalagyan ng pichay. Pagkatapos namin makapagsimba, dumaan na muna kami sa palengke para bumili ng may ulam namin para sa tanghalian. Pagkatapos, dumaan na nga rin ako dun sa pinagbibilhan ko ng mga paninda. Lulangga, magandang araw. Itong ganap ko ay nung linggo pa, hindi ko na-edit kaagad. Maaga kami nagsimba, pagkatapos nung pauwi naman na kami, dumaan kami sa palengke para bumili nga ng may uulam para sa tanghalian. Isdi nga yung nag-request nitong uulamin namin niya, yung gusto niya yung ginataang tilapia pagkatapos lalagyan ng pichay. Mahal ngayon yung kilo ng mga gulay. Itong pichay, 230 yung kilo nito. Hanggang tanghali na nga nung nakadang kami sa palengke, kaya halos paubos na rin yung mga gulay dun sa pinagbibilhan namin. Halos napagpilian na nga yung mga naiiwan, kaya pinili ko na nga lang yung medyo maayos. Kumuha na nga rin ako ng ilang pirasong siling haba. Si Isdi pala gusto niya yung talong, kaya kumuha ako ng ilang piraso at ihahalo ko nga dito sa gagataang kong tilapia. Siya lang sana yung ihahalo ko dahil nga mahal yung mga gulay, kaya nga lang nakita ko itong talong at naalala ko nga na gustong gusto to ni Isdi. Pinakagusto niya sa mga gulay ang palaya at itong talong, kaya kapag ka namamalingki ako, lagi ako kumukuha nitong talong kahit na ilang piraso. Nung araw pala na to na nagsimba kami, kasama namin yung kuya ko, siya yung namili dyan sa mga talong, kaya halos lahat ng napili niya maayos. Nung oras na kami nakauwi dito sa bahay, dahil dumaan pa nga ako dun sa pinagbibilhan ko ng mga paninda, pagkarating namin dito sa bahay, nagsaing na kaagad si Isdi. Sira na kasi yung rice cooker namin, kaya doon kami sa kalan nagsasaing. Hindi ko mapagsabay yung pagsasaing at pagluluto ng ulam dahil medyo maliit nga lang yung space namin dito banda sa may kalan. Single burner nga lang yung ginagamit namin. Dito ako nahihirapan kapag anong oras na nga ako nakakapagluto, sobrang late na nga kami nakakakain. Yung mga chikiting ko pala, kapag ka nagluluto ako ng mga ginataang gulay, gusto nila yung maraming sabaw. Kaya dinadamihan ko ng paglalagay ng gata dahil nga kapag kakaunti lang nako, hindi nga mahalata na ginataan sa sobrang dami ng sabaw. Kala ko kaunti lang yung mga gulay na nabili ko, medyo marami pala. Sinama ko kasi lahat ng talong. Itong pichay naman, dahil nga medyo marami itong nabili ko, naisip ko na kukuha ako ng kaunti at kinabukasan igigisa ko, lalagyan ko ng sardinas. Kaya nga lang naisip ko rin na gustong gusto to ng mga chikiting ko, kaya inubos ko na nga ilagay dito. Yung kapitbahay pala namin nung nakaraan, binigyan kami ng daing, nagprito ako ng ilang piraso at sinabay ko na dyan sa ginataang tilapia. Pagkaluto, nagsandok na nga rin ako kaagad para makakain na kami dahil alas 3 na nga ng hapon, kakain pa lang kami ng tanghalian. Tapos pa lang kami kumain ng tanghalian nang dumating naman niya itong mga panindang pinadeliver ako, si Isdi at yung kuya ko. Dito kami nakain sa lapag dahil maliit nga lang itong bahay namin, hindi kami magkasya doon banda sa may lamisa. Kaya nung dumating itong mga pinadeliver kong paninda, ang bilis namin magsitayo dahil ipapasok nga itong mga karton. Buti na nga lang din at patapos na kami kumain nung dumating to. Nagsisimot na lang kami ng mga gulay sa plato, pati na nga rin yung bandang ulo ng tilapia. Nagtatawanan niya kami nila kuya ko dahil nga ang bilis namin magsitayo nung dumating tong mga paninda. Pagkatapos naman namin makakain ng tanghalian, nagsiakyat na kaagad si Isdi, yung mga chikiting ko pati na nga rin si kuya. Ako naman naiwan dito sa baba at nag-aayos nga nitong kaunting paninda. Ngayon na maaga na nga palagi yung pasok ni Isdi, madalas na namimili ako ng mga paninda tuwing Sabado na ng hapon. Pagkasabado kasi ng umaga hanggang tanghali, naglalaba pa ako ng mga puting labahan ko na binabad ng Friday ng gabi. Pagkasabado ng hapon, pagkapauwi na si Isdi, doon na kami nagkikita sa tindahan na pinagbibilhan ko ng mga paninda. Doon pala sa tindahan na pinagbibilhan ko nitong mga paninda ko, pwede magpa-deliver pagkatapos libre lang. Kaya pagka medyo marami nga yung nabibili ko, pinapa-deliver ko na lang. Binibigyan ko na lang ng pang-merienda yung mga naghahatid dito sa tindahan. Itong tindahan ko pala sobrang liit lang. Dito banda sa may pinto, dito nakalagay yung mga paninda. So, sobrang liit niya ng space namin. Yung ibang paninda ko nilalagay ko na banda sa may labas. Sa loob dito nakalagay yung mga diboting mga paninda, yung mga dilata, pati na nga rin yung mga noodles. Dito rin nakasabit yung mga shampoo, mga conditioner, mga kape, pati na nga rin yung mga sabon at mga fabcon. Lahat naman ng klase ng chips doon ko sa labas nilalagay, pati na nga rin yung mga toasted na tinapay at lahat ng mga candy. Yung mga biskwit na matibay yung mga plastic, sa labas ko sinasabi. Yung iba naman na mabilis mapunit yung plastic, may istante ako dito sa loob at doon ko nga nilalagay. Kaya gusto ko pala namimili doon sa tindahan na pinagbibilhan ko nitong mga paninda dahil nga kadalasan may mga free sila. Gaya ngayon dito sa mga pinamili ko, yung kape, yung seasoning liquid, pati na nga rin yung mga seasoning granules, may mga free lahat. Yung ibang mga dilata naman na kinuha ko may mga discount, pero kapag kumukuha ako ng mga ganun, tinitingnan ko muna yung expiration date kung matagal kadalasan pa. Sa susunod pa na taon yung expiration date at hindi naman yan aabutin hanggang sa susunod na taon at mauubos din naman kaagad. Kaya kapag may nakikita akong ganun, kumukuha na nga rin ako. Hindi ko dinadamihan dahil limitado lang din naman yung puhunan. Saktong may maibibigay lang ako kapag may naghahanap. Pagkatapos sahabot hanggang sa susunod ko na pamimili. Dalas naman nauubos yan sila bago nga ako mamili ulit. Hindi kasi ako gaanong kumukuha ng mga paninda na hindi madalas hinahanap dito sa tindahan. Yung mga bibihira nga lang mabili, kumukuha ako ng tigi ilang piraso lang. Yung dinadamihan ko, yung pinakamabilis maubos. Kagaya ng iba't ibang klase ng noodles, mga kape, pati na nga rin ng mga powdered milk. Yan yung mabilis maubos dito sa tindahan. Tapos mga shampoo, mga sabon panligo at panlaba, mga fabcon. Yung pang araw-araw na ginagamit, yan yung mabilis maubos dito sa tindahan. Last Saturday na namili ako, inabot ako ng 17,000 dahil medyo marami na nga rin
rin yung kulang dito sa tindahan bago ako nakapamili. Itong mga pinamili ko ngayon, mga inumin, mga biskwit, karamihan dito mga chips. Halos wala na kasi natira dun sa mga chips na nakadisplay ko sa labas. Hindi ganun karami itong mga napamili ko ngayon. Halos puro mga chips nga lang lahat, pero inabot na rin ng 7,000. Maliit nga lang din itong tindahan ko at bandang dulo pa nga kami ng looban, pero malaking bagay na nga rin yung papiso-piso kong kinikita dito. Dahil nga nagrerenta lang kami dito sa tinitirahan namin pagkatapos nagbabayad pa ng mga monthly bills. Ilaw, tubig at yung 3 kong estudyante na nagbabaon araw-araw. Pagkatapos may 4 pa akong miming na pinapakain. Kaya malaking bagay na yung bayang kinikita ko dito sa maliit kong tindahan. Itong mga chips pala, gabi ko na nga yan nailagay sa labas dahil nga napakalakas ng ulan nung nag-aayos ako ng mga paninda, kaya hindi ko nga yan na-display kaagad. Inaantay ko nga dyan na tumila yung ulan, kaso ayaw naman magpaawat, kaya kahit na sobrang lakas ng ulan, lumabas ako para may ayos yan. Pagka nag-aayos pala ako ng mga paninda sa labas, hindi na ako nag-video at may mga dumadaan nga, baka masyompal pa ako. At hanggang dito na nga lang po muna langga. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!